chance for a fresh start. Tulungan mo ko. I wish so and I will be forever. Nang stable ng kalagayan ni Samuel ay nagpaalam na din si Boying kung saan sinabihan niya si Aling Lolita na tawagan na lang siya kapag may kailangan sila. Agad namang kinumusta ni Agnes ang pakiramdam ni Samuel at tinanong din ni Aling Lolita kung nagugutom siya o kung may masakit sa kanya. Pinasigurado naman ni Samuel na okay lang siya kaya hindi nila kailangang mag-alala. Hinawakan ni Agnes yung braso niya, sabay sinabihan niyang magpagaling siya, sabay nagtitigan silang dalawa. Sakto namang hinatid ng nurse si Enzo sa kwarto ni Samuel pero nagulat sila nang sumunod si Roldan. Agad pinakilala ni Enzo na si Roldan ang papa niya, na agad namang sinabihan ng papa niya na kilala niya si Samuel dahil empleyado niya ito sa kumpanya nila kaya nagtinginan sila Agnes, Aling Lolita, Arisa, Mael at Paeng dahil alam nila ang totoong pagkatao ni Roldan. Nagpasalamat siya sa pagligtas niya sa anak niya na agad sinabihan ni Samuel na walang anuman. Balisang tinanong ni Aling Lolita kung siya ang boss ng anak niya, lalo't tumatak sa isip niya yung mga sinabi ni Samuel noong nakidnap si King na mga kriminal ang gumawa nun na walang ibang makakagawa kundi sila Roldan at Jacob kaya mas lalong natakot si Aling Lolita. Sinabihan sila ni Roldan na wag na nilang isipin yung gastos nila sa hospital dahil sagot na nila na agad tumanggi si Samuel pero pinilit ni Roldan kaya wala na silang nagawa pa. Napansin ni Paeng na nagigigil si Aling Lolita kaya sinabihan ni Paeng na lumabas muna sila para makapag-usap sila Samuel at Roldan. Giniit ni Roldan na hindi niya alam kung papaano niya matutumbasan yung ginawa niya para sa anak niya dahil kung nawala si Enzo ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sinaad naman ni Samuel na alam din niya ang ganong pakiramdam na yung parang mawawala na ang anak niya noong nakidnap si King kaya hindi mapakali si Roldan lalo na nang sabihin ni Samuel na noong nakita niyang delikado na si Enzo ay wala nang tanong-tanong na agad niyang ginawa kung anong kailangan niyang gawin na gagawin niya ulit yun na hindi lang dahil anak ni Roldan si Enzo kundi dahil kaibigan siya ng kapatid niya at parang pamilya na niya si Enzo. Binuhusan naman ni Jacob ng gasolina ang mga bangkay nila Mr. Diaz at mga tauhan niya, sabay sinunog niya na sinigurado niyang magiging abo silang lahat. Nang makaalis naman si Roldan ay agad bumalik sila Aling Lolita at galit na galit ito na agad niyang tinanong kung anong sinabi ni Roldan sa kanya kaya sinabihan ni Samuel na andoon si King kaya kumalma siya. Pasimpleng tinanong ni Agnes si King kung gusto niya ng ice cream kaya agad namang tumango ang bata kaya agad silang lumabas. Minura ni Aling Lolita si Roldan dahil siya ang kumidnap sa apo niya at ang kapal ng mukha niya na magpresenta pa siya na magbabayad ng bills nila nang akala niya ay makukuha niya sila sa mga ganong bagay. Biniro naman ni Paeng na buti na pigilan niya si Aling Lolita nang makaharap niya si Roldan. Giniit pa niyang may anak pala siya na papaano niya nakukuhang mangidnap ng bata. Sabay tinanong niya si Arisa kung alam ni Enzo ang mga pinaggagawa ng tatay niya. Pinasigurado naman ng dalaga na walang alam si Enzo, lalo dahil hindi sila okay na mag-ama. Agad namang sinabihan ni Mael na masamang tao ang tatay ng binata. Nag-dumipensa si Arisa na mag-isang nabubuhay si Enzo at dala-dalawa ang trabaho niya para lang makasurvive siya. Nakiusap si Samuel sa kapatid niya na wag na niyang sabihin kay Enzo kung ano man ang alam niya dahil sigurado siyang walang alam ang binata sa mga krimen ng tatay niya. Kaya agad namang nag-oo ang dalaga, sabay pinaliwanag niyang medyo mahihirapan siya dahil kaibigan niya si Enzo at ayaw niyang maglihim sa kanya. Tinanong ni Aling Lolita kay Samuel kung ano ang balak niya at kung ano ang gagawin niya. Kaya agad sinabihan ni Samuel na mas mabuting walang masyadong alam ang nanay niya at nangakong siya na ang bahala na sana maintindihan niya. Pagdating naman ni Jacob sa bahay nila ay agad sinalubong nila Leia at Chloe na sakto namang kausap ni Jacob si Roldan kung saan mayabang niyang binalita na tapos na ang misyon niya at hindi lang niya pinulbos kundi ginawa pa niya silang abo na agad niyang pinatay nang dumating ang kanyang mag-ina. Agad humingi ng pasensya dahil madami siyang tinapos na trabaho at babawi siya sa kanila. Napansin ni Leia yung tumalsik na dugo sa damit ni Jacob kaya tinanong niya kung saan niya nakuha, kaya naalala ni Jacob na natalsikan ng dugo ni Diaz nang saksakin niya ito
pero nagpalusot na siguro sa pag-shave niya, kaya sinabihan ni Leah na mag-iingat siya sa susunod. Kinabukasan ay pumunta sila Leah sa hospital para dalawin si Enzo at hinintay nila si Jacob sa lobby dahil pinark niya yung sasakyan nila. Sakto namang pabalik na si Aling Lolita sa kwarto ni Samuel dahil bumili ito ng pagkain sa labas. Nang pumasok ito ay nakita niya si Leah, kaya gulat na gulat ito na parang nakakita ng multo, kaya nang tawagin ni Leah si Chloe nang saktong lilingon na ay dali-daling naglakad ang matanda at saktong nahagilap siya ni Leah pero nagtago naman ito na sinubukang panghanapin ni Leah nang saktong dumating si Jacob, kaya tinanong niya kung sino ang hinahanap niya na agad pinaliwanag ng asawa niya na parang may nakita siyang kakilala niya. Pinuntahan naman ni Johnny si Samuel para magtanong tungkol sa barilan pero nagalit si Samuel nang gustong palabasin ni Johnny na may kinalaman siya sa scamming. Nakasabwat niya yung mga scammer na namatay kaya sinabihan niyang kung wala na siyang tatanungin ay pwede na siyang umalis dahil kailangan na niyang magpahinga. Sinabihan naman ni Leah si Enzo na delikado na talaga ang panahon, sabay pinayuan niya ang binata na umuwi muna ito sa papa niya, na agad namang sinaad ni Enzo na okay na siya sa kondo, kaya sinabihan ni Leah na kung ayaw niyang umuwi kay Roldan ay doon muna siya sa kanila mag-stay. Nanindigan naman si Enzo na okay na talaga siya, kaya sinabihan ni Roldan na wag nang matigas ang ulo niya, na pabayaan niyang alagaan naman siya, pero sinabihan ng binata na naa-appreciate niya ay yung mga concerns nila, pero sa sandaling yun ay sana hayaan muna nila dahil malaki na siya kaya wala na silang nagawa pa. Nang papaalis naman na sila Leah ay sinabihan niya si Jacob na hindi siya sigurado pero parang ramdam niyang may hindi pagkakaunawaan sila Roldan at Enzo. Sabay na alala niyang may sinabi si Jacob na may tumulong kay Enzo, kaya agad lumingon si Jacob sa kwarto ni Samuel nang saktong makita niyang papalabas si Johnny at papalapit sa kanila. Hiniling ni Leah na gusto sana niyang makilala yung taong tumulong kay Enzo, na kahit magpasalamat lang siya, sabay tinanong niya kung ano ang room number niya, nang sakto namang marinig ni Johnny, kaya sinabihan niyang nagpapahinga na yung tao at nagpasalamat na sila Roldan, kaya sinabihan din ni Jacob na tulog na daw at niyaya na niya silang umuwi, kaya napaisip si Leah. Habang nang nasa tabi ni Samuel si Enzo ay nakatulala si Aling Lolita, kaya tinanong ni Samuel kung okay lang siya dahil para siyang nakakita ng multo, na hindi naman masabi ni Aling Lolita na nakita niya si Leah sa hospital, kaya pinasigurado niyang okay lang ito. Sakto namang pumasok yung nurse para sabihan sila Samuel na napirmahan na ng doktor yung discharge paper niya, kaya makakauwi na siya, na natuwa naman ang magapo at napasigaw pa si King. Pagbalik naman ni Johnny sa opisina nila ay may umiiyak na babae dahil nawawala yung anak niya, na programming ang natapos niya at 6 months na nung umalis yung anak niya, na noong una ay madalas itong mag-update sa kanya at nagpapadala pa ng sweldo, pero sa chat lang niya nakakausap, na sinusubukan niyang tawagan pero hindi siya sumasagot at 3 linggo na niyang hindi makontak, na masama ang kutob niya dahil hindi yun gawain ng anak niya. Sinabihan ni Johnny na hindi sa tinatakot niya ito, pero sunod-sunod na ang mga nawawala, sabay pinakita niya yung mga picture ng mga missing persons at ang mga lalaki ay mga programmer din at yung mga babae ay mga model, sabay kuha sa larawan ng anak ng babae at hinawakan niya yung balikat, sabay nagpakuha ng video kay Noel dahil ipopost na naman niya ito. Pinag-aralan naman nila Samuel yung chart na ginawa niya nang nakauwi na sila, at andoon sila Roldan, Jacob at ang mga negosyanteng pinapatay nila, na sigurado siyang may malaking tao na tumutulong sa kanila dahil sa laki ng grupo at operasyon ng mga ito, kaya desidido na siyang gawin ang lahat para makapasok sa grupo. Sa pagbabalik ni Samuel sa opisina pagkatapos ng nangyari sa kanya ay nagpahanda sila Roldan at Jacob ng welcome party para kay Samuel. Dahil sa sunod-sunod na kapalpakan nila Roldan at Jacob, habang si Samuel naman ang napatunayan niyang magaling siya maging sa kanyang mga techniques, na mismo si Diego na ang lalapit sa kanya kung saan aalokin niya ng fresh start, natulungan niya ito at magtulungan din silang malinis ang kanyang pangalan. Si Samuel ang ipapalit ni Diego kila Roldan at Jacob na mamumuno sa kanyang mga iligal na negosyo,
na wala siyang kaalam-alam na si Samuel ang dating karelasyon ni Leah at si King ang kanilang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.